Sampu na sa 16 na pumuga sa QCPD Station 7 itong December 31 ang balik-kulungan. Kasama riyan ang isang lalaking sumuko matapos siyang pakiusapan ng kapatid at isa pang lalaking naaresto matapos mang-snatch umano sa Quezon City. Makibalita tayo kay Oscar Oida. Snatch pa. Saan ka na? Saan? Mabalakat? Sunod-sunod ang dating ng mga pasahero sa mga terminal ng bus sa Baguio City simula kaninang umaga. Pinili ng ilan na maagang bumiyahe para makaiwas sa siksikan at para makapagpahinga pa bago bumalik sa trabaho at eskwela sa Lunes. Ang pamilyang ito uuwi na sa Pasay City matapos ang 3 araw. Sinamahan namin siya sa tanggapan ng pamunuan ng QCPD kung saan plinano ang pagsuko. Mag-alas 12 ng hating gabi, kasama ang mga kagawad ng SIDU, sinalubong na namin si Roberto sa isang babaan ng bus sa may EDSA Balintawak. Sige. Kaya ka siya. Mga taga-SIDU. Sa kanilang lugar pala sa La Union dumiretso si Roberto matapos ang pagtakas. Nakulong siya nitong Nobyembre lang sa kasong robbery. Gusto ko lang po makapiling ang aking pamilya sa bagong taon po. Tapos? Babalik din po sana ako ng kinabukasan. Bukod kay Roberto, balik-kulungan na din sina Rigor Alejandria at Thomas Evan Labutong. Anila, nakigaya lang daw sila sa pagtakas ng mga kasamahan. Napasabay lang po ako kasi nakikita ko sila tumatalon na eh. Nakisabay na lang ako. Samantala, wala pang isang linggo matapos pumuga, nasa kulungan na muli si Dennis Isidro Natividad. Akalain mong naaresto siya kahapon matapos mo nung mang-snatch sa may EDSA Paramount. Sumabay lang po, agos na lang po sa pangyayari. Ano ba ang ginawa nila, sir? Paano? Kumbaga po tulog po ako sa duyan nagkakagulo lang po yung mga kakosa ko. Ayun pala, may ginagawa na po lahat silang balak ng pagtakas po. Sa 16 na pumuga, 7 pa ang di na ibabalik sa kulungan. Oscar Oida, GMA News.